Fredrin lang naman, technically, yung popronta for them. Yung Kalea kasi mag-aabang yan na sa isang bush, mag-aanap ng isang magandang target. And if you're Aurora, you have an ease of access. Nandyan yung Alice, diba? Nandyan yung Katokatsa, lahat ng yun kayang tumalon doon sa gitna ng laban. Tatalon ba sila or sila ay kakalma muna kasi nandito tayo sa game number 2 ng Aurora versus Omega. Again, pinayuan natin kanina, it's playoffs on the line still for Omega. And Aurora looking for number 13. Oo, parehas importante ito yung number 13 para matabla ang FNOP na record. And sa Omega, ayaw mo naman siyempre ilagay sa kamay ng Team Liquid Philippines ang inyong kapalaran. And para dito sa ating mga mid laners, at tagal natin hindi ata nakita nagkaroon ng matchup pag Kimi at itong Novaria. Kaya nga eh. May tapos na. Okay. Demon Kite, super low. Baba na buhay ni Demon Kite. Ako po, pinuntahan pa ni Ryzen. Buti nilang nakapag-traceless. Kaya lang si Light ay naipit din sa apat na miyembro dito ng Omega. Maagang kill para sa kanila. Literal na naging better yung early game ng Smart Omega. Because of the Kalea na nanggagaling kay Super Yoshi, they have the luxury na magstay doon sa frontline dahil doon sa heals na ginagawa ng Search of Life. Not just that, damage is very evident dito sa Smart Omega right now. They have the Granger and the Kimi. They don't need items para mag-provide ng damage. In fact, si Netsky, pwede niyang tapusin yung Fury Hammer tapos mag-Sky Piercer na siya agad-agad. Especially sa early game, I think hindi mo din matatawaran yung DPS ng isang Kimi basta may hinahampas ka. Yes. Dire-diretso yung damage mo. Kung pagkaman naman sa Novaria, magbabato ka at mag-wait ka pa ng cooldowns. So definitely Omega ang lumalamang dito is the early game. And yung composition nila, sinasabing, yes, kami dapat talaga ang lamang right now. No, tsaka skill shot kasi yun eh. Kapag hindi tumama, kailangan mo ng reset. Kumakasap ulit eh. Kakasaka ulit, di ba? So, marami kanya i-considera dito ang Aurora, specifically itong si Yue. And dito sa may bandang ibaba naman, 2v1. Edward ay buhay. Tapak sila dun sa may balbas. And Super Yoshi nag-aabang din. Natatawa talaga ako pag balbas din natapak dito. Pero yun na kasi yun eh. Yun talaga yun. Wala tayong magagawa. Isinibulan yun eh. Ayan na, sisimulan na rin. Si Edward flickered na gamit din with the Throne of Ruin. Nabigyan kagad si Ryzen. Pasok ngayon yung mga miyembro ng Aurora. Kaya ba i-sustain? Nabitawan yung Revitalize. Atras si Super Yoshi. At medyo na-late nga lang sa party dito si Netsky. Wala silang jungler at maaari sa maaari na makuha ng Aurora ito. Malaki ang kanilang chance in Demon Kite with a turtle. Alam mo, technically may healing pa rin pala sila sa Revitalize, no? Tinagyan mo ng Kalea. Pero may heal pa rin pala. Ganun din. Gatot Katsa pa rin, hindi lang nga lang Angela yung gamit ni Yue. So meron pang threat for the artillery. And we saw the Aurora that we saw during the TLPH match. Kapag Fredrin yung kalaban, imbis na kumontes ka sa objective, patayin mo agad yung Fredrin. Diba? Nakita natin na even the flicker of Edward has been utilized para lang abutin ng Thorn of Ruins etong si Ryzen. Yun, one-man Thorn of Ruin lang. Kahit isa lang yun, okay na sa Aurora kasi that is really a viable target. Kung tatanggalin mo yung jungler, kung tatanggalin mo yung jungler na lamang sa retrihan sa'yo dahil naka-Fredrin siya, eh di mas madali na yung objective para sa'yo. True naman, he who controls the retry controls the game. Yun, parang si Sakuragi ata. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba ata yun? Iba pala ata yung pero sinasabi. yung totoo naman, like tinanggal mo yung retry ng kalaban para kung tinanggal yung galamay nila, yung chance sila na makapag-steal dun sa objective. And it's really, really important na ma-notice mo, Kenan. Okay. Pwede mong gawin yun. Nagsasama-sama dito ang Omega. Light ay nakita. EOG sa pulang germs. Pero si Haji ay nakaabante din. And atras muna dito ang Aurora. Magandang reinforcement ang ipinamalas. Pero namaanam si James sa kamay ni Demon Kite. Magang kill. Actually, dalawa na kagad ang nakuha dito ng jungler from Aurora. Bilis na combo-combo ay ginawa ni Leon under the turret. So makaplato pa yata ng malupit dito. Demon Kite and Edward. Mauubos nga yata nila. Ryzen trying to stop them. Okay, mapipigilan naman. Pero malaki-laki, halos 70% ang naalis doon sa plato na yun. Diba? Ito si Demon Kite. Yung Smart Omega is doing a better early game than what they did in Game 1. Aurora is also doing a better early game. Kasi kanina, as we can see, hindi ganito lumalaban yung Aurora kapag objective. In fact, may mga times na binibigay na nila ng tuluyan. And now, na mas malaya sila nakakagalaw, mas may action and mas may damage na i-expect from Yue, mas nagkakaroon din sila ng freedom to contest for this objective. Nandiyan na si Light at
so far with those visions, yung mga Star Shatters na dito matama, andyan na kayo sa Astral Echo. Ayun na, inabutan na! Oh my goodness! Tunaw kagad si Agi! Paset, 3-man Horn of Ruin! Ngayon, nagtatalo na ng mga miyembro dito ng Aurora. Dalawa kagad ang dapat tumba kung sino yung nagamit din. Naghahabol pa sila dun sa may bandang ibabaw. Si Super Yoshi ata ang hinahabol at hinahanap. Demon Kite with a turtle. May mga Rico's platform light. Super confident dito ang Northern Lights. Si Edward parang nagpa-farm na ng mga clips itong ano eh. No? Ang ganda nun! Perfect CC. Lumabas naman sa screen niya yun eh. Perfect CC. Oh! Perfect Ay, CC. Perfect CC. Tatlo ba naman yung hinuli niya ng kanyang Thorn of Ruins? Swabe. We can expect that every single time na may flicker, itong si Edward. Kung may replay pa, ito na, i-clip mo na to. Yun, no? Ayan yung sakto pa na tumaas yung hitbox dahil dun sa Astral Echo. Bam! And there goes that flicker, papasok pa doon sa likod. Parang Linis. we can expect na every turtle, since 2 minutes yung cooldown ng turtle at ng flicker, doon niya lagi gagamitin yun. So timingan mo na yung clicker ni Edward. Bilangan na, oh, 2 Bilangan minutes. nyo na yun. The next big play. Oo, hindi, iba talaga yung naipamalas doon eh. Then actually, nagsimula yan doon sa maagang burst dito kay Haji. Hindi niya kasi in-expect True. na after niyan tamaan pre nung bangka. Wala na, Naku, hindi na Yue. nakatakbo doon. Okay, wait lang. Light ngayon ay umahabol. Yue, buti na lang tumatago sa pader. Op. Pero hindi pa tapos Action dito pulse. ang aksyon. Action pulse yung nagamit. Nandun na rin. Di ba Gaston kayo? Echo! And si Light ay namaalam. Magandang pagbawi pero dun sa may bandang itaas may ginagawa na naman yung Smiling Demon. May bawi din, nakasmile lang. Gumagedly magic. And yun na nga, binuhos na lahat ng crowd control dito kay Light. It actually took a long time to take him down. Yes, yung AOG, ginamit pa niya sana para makatakas, pero because of the layers of crowd control for Star Omega, hindi niya nagamit yon. Good punish. But the thing is, na-sacrifice nga lang yung isang lane. Nabasag yung isang outer turret down top lane. And hindi lang yun. Nagkakaroon din ng laya. Even Yue was able to steal the purple away dito kay Ryzen. Oo, ginugutom si Ryzen dito And kailangan hanapan ng paraan ng Smart Omega kasi ngayon 5,000 na ang kalamangan nila. And as compared to sa game number 1, hindi naaayon sa kanila yung storya ng laro ko. Kaya nga, full vision right now para kay Demon Kite. So alam na alam nilang kuha nila yung turtle. So dahan-dahan, kinukuha din ng Aurora ang mga resources dito ng Omega. Pero alam mo, si Nesky, hindi ba ito sumasali sa mga laban mula kanina? So I think, kailangan na niyang sumali very, very soon. He is gonna need kailangan nilang DPS eh. I feel like Netsky talaga yung pinaka-papatok doon, yung pinaka-kailangan nila so they can win these team fights. Hindi mo sinasalungalan mo. Yung mga Death Sonata hindi halos tumatama doon sa mga headbar dito ni Edward. Kaya-kaya saluhin pre, no? Hindi bumabakat yung damage. Hindi. Parang yung pinapanood mo pag matutulog ka na yung Hindi tumatagos? how many Lego plates can block a bullet. Yung hinahawakan. Mga yun, ganun. ayun. Parang ganun Pinapanood lang ko. eh. Hindi, Hindi, lumalabas kasi. Lumalabas. medyo nakakalibang nga panoorin yun. Pero tingnan natin si James. Okay, cool. Binapana-pana. Sakit naman. Atras muna dito si Demon Kite. At may pag-agaw na naman na pinapahirapan talaga itong mga miyembro ng Smart Omega. Hindi na nga sila makalabas. Tino po. Nawak ni Light yung kilay eh. Only zone na sila ngayon. So Oo. lahat ng bush, kita nila. Partida, ang dami ng bush niyan. Tapos na-check pa nila lahat. Men, sorry. Kilay pala tawag. Yung Kilay? isang balbas. Ito Kilay kilay. to? Yung nandun sa may Kanang malapit kilay, sa- kanang kilay, kanang Kanang kilay. kilay. Oo. Yung sa'yo kaliwa. Ano yung tsura ng kaliwa? Hindi, dun sa kabila. Meron bang kaliwang kilay? Yan o, Ayan putol ata. lang. Yung putol na Putol kaliwang na kilay. kilay. Ano kasi shinave yan eh. Okay. Fashion statement. Ano pala, youngsta na. Yung combo ng burst fade, no? Ah, pero again, going back, when it comes to vision, Aurora has the upper hand. Bukod sa meron silang Astral Echo, may Mountain Shocker sila. Tapos, yung ginagawa pa ni Light na pagtambay doon sa kilay, doon sa mga bosses na hindi dapat siya nandun at dahil sobrang layo niya sa mga members niya, na parang bago pa man makalapit yung side ng Omega, na-report na niya, papunta dyan, mga 2 minuto nandyan na. In return for Omega, hindi nila alam. Oo, yun ang mahirap eh. At ito rin yung mahirap kapag kapag dangerous grass. Kasi sobrang daming damo na pwede mong tapakan. Nailalagay din sa isa sa alang-alang din yung safety ni Ryzen, ni Super Yoshi, or even si James. Kasi kahit sino sa kanila pre, kaya tunawin ng Aurora at libreng Lord nga ata
ang makukuha ng Aurora dito. Omega na talaga para sa depensa. Kung isipin mo, parang ang ganda pala ni Novaria sa Dangerous Grass, kasi tinataguan mo. Paano mo tataguan yung Astral Echo? Oo. Oo nga pala, no? May hitbox, may vision. Vision eh. May Mountain Shaker din. Ako, vision overload pala. Sobra. Para sa Aurora. Si Edward. Kitang-kita pati yung germs. Huli talaga eh, kahit yung mga microorganisms. Lahat ng microorganisms, kitang-kita. So wala kang talagang magtataguan. Kailangan mong lumaban ng harapan kung ikaw yung Omega. About 1/3 ng buhay ni Netsky yung nabawas out of that 1-star shatter mula kay Yue. At hindi pa ganon kataas kasi naka-utility item pa siya dito. Yeah. Naka-glowing one, naka-wishing lantern. Up next na, I guess, yung kanyang holy crystal. Matagal-tagal pa naman kasi isang mystery codex pa lang yun. Pero ang Aurora hindi na pinapatagal. They are down to enter! Pwede na sila tapusin to ha. AOG, medyo malayo at pero natulong agad ang jungler dito ng Spark Omega. Magbabasag muna din ang Northern Line sa may bandang gitna. Tumatama na naman yung Star Shatter. Hati-kalahati kagad yung buhay. Hindi tumama yung bangka. Pero nakaready pa sa round 2. Dito ang Aurora. Kumpleto pa rin naman ang kanilang kupunan. Nagamit na yung Vengeance. Kailangan matras. Pero sasalubungin na agad. Din Super Yogi at China. Tunaw. Clean sweep. Pat sa Northern Lights.